sa kanilang mga, syempre guys, yung kanilang mga link, meron sila dito available. Tapos syempre guys, yung update natin para doon sa kanilang mga 11 series. So tama-tama yan guys sa mga naghahanap dyan ng mga 5G. Tapos yung mga naghahanap din ng mga curve design. Guys, yan, lahat yan naka-curve. Yung kanilang mga, especially yung kanilang mga flagship phone. Tapos may bagong labas din po sila dito. Ito po yung si Reno 11F 5G yan. Ito po yung kanilang new product launch. Tapos, syempre meron pa rin po sila dito mga 10 series. Iisa-isahin po natin to guys. Tapos hindi lang yan, meron din po sila dito mga entry level at yung mga naka-on sale guys yan. Umpisahan na po natin yung ating update. Eto guys, umpisahan na natin yung ating unang update para dito kay Oppo A18. Tama-tama po to sa mga naghahanap ng budget phone. At yung syempre guys, yung swak na swak sa kanilang bulsa. Guys, eto Oppo A18. Eto bali ay naka 8GB RAM 128. So yan guys, maganda dito kay Oppo A18. Naka 128 na po ito ng internal storage. Then maganda dito guys, ito ay entry level pero may malinaw na display. Yan, unahin na po natin ang presyo, 5,499. Ito guys, bali meron na po itong 5,000 mAh battery. Then napaka-smooth na po ng screen ito kasi naka 90Hz refresh rate, sunlight display. At meron din po siyang 36-month fluency protection. Ibig sabihin po ay kahit po ito ay entry level, ay syempre guys ito ay protected, hindi magbabago yung performance niya within 3 years. At meron din siyang ultra volume mode. So meron siyang 300% na volume mode. So yan, isa po yun sa mga highlight nito. Yung kanilang entry level na Oppo A18. Ayan guys, halagang 5,499. Check mo natin yung design. Yan. Yan guys, sa mga naghahanap po ng entry level o yung pinaka budget phone dito kay Oppo. Yan po yung may re-recommend natin sa inyo, Oppo A18. Tapos guys, ito naman ang sunod natin, Oppo A38. Guys, ito namang maganda dito kay Oppo A38. Ito, bali ito yung naka 8GB RAM 128 na din. Guys, dito kay Oppo A38, bukod sa naka 90Hz po yung kanyang refresh rate at yung kanyang sunlight display, ito ay naka 33 watts superbook charge na din, 5,000 mAh large battery, at meron po siyang 50 megapixel pagdating sa kanyang main camera. Ayan guys, ito ay entry level din pero meron siyang malinaw na camera, 50 megapixel. Check po natin. At meron din po itong 36 months fluency protection din. So ayan, maganda dito sa kanila mga entry level guys. Yan. Ulitin po natin ang price niya, 6,999. Bale po ay ang original RAM nito is 4GB RAM. Mayroon siyang extended na another 4 kaya naging 8 maximum. And guys, para sa latest update natin dito kay Oppo A38, 6,999. At yung nga pala guys, ihabol natin yung kanyang chipset. Ito po yung naka Helio G85 na rin. Then guys, next natin, Oppo A58. Ito guys, meron tong maximum RAM na 12GB. So meron siyang 6+6. Meron na po siyang 6+6 na RAM. Tapos naka 128 na rin po yung internal storage. Ito guys, naka 33 watts superbook charge na din. 50 megapixel pagdating sa kanyang main camera. At syempre guys, yung kanyang display, naka full high definition po yung display nito. Sunlight display, so napaka-vivid o napakaliwanag na rin. So maganda dito guys, yung hawak niya, yung handle natin, napakagandang hawakan. Check po natin yung kanyang main camera na 50 megapixel. Ayan guys. Video, portrait.
Guys, update natin sa presyo, 8,999. Oppo A58. Tapos guys, check natin yung kanyang chipset. Siyempre, kailangan natin yang malaman. Check po natin. Kasi hindi nakalagay dito sa yan. Yan. Bali guys, ito, naka MediaTek Helio G85 din po yung kanyang chipset o yung pinaka-processor niya. Yan. Yung nga pala, size ng screen, naka 6.72. Full high definition sunlight display. Then guys, ito next natin is Oppo A78. Guys, ito baka may mga naghahanap pa po sa inyo ng Oppo A78. Para sa latest update po natin dito sa price ito is 12,999. Bali maganda dito guys, meron siyang maximum RAM na 16GB RAM, 256GB internal storage. Then meron siyang mabilis na charging kasi ito ay naka 67 watts. Superbook charge na din with 5,000 mAh battery. Then maganda po sa display nito, naka AMOLED display na rin po ito FHD, naka full high definition plus AMOLED display. Yan. So napaka-vivid ng display natin dito. So isang guys, mapansin mo sa kanya, napakagaan tapos very handy. Yan. Ito guys, para sa latest update natin sa presyo, 12,999. Yan, naka 6.4, kaya pala very handy kasi yung size ng screen nito is naka 6.4. So katamtaman lang talaga to. At pagdating po sa chipset guys, ito yung naka Qualcomm Snapdragon 680. Yan, so guys, yan ang ginamit na chipset, naka Qualcomm Snapdragon. O, sa mga naghahanap po na ang chipset ay Snapdragon, ito po, Oppo A78. Price po natin, 12,999. Tapos guys, ito, pakita ko sa inyo yung kanila naka-on sale. Meron sila dito naka-on sale. Ito po si Oppo A98 5G. Guys, sa mga naghahanap po ng 5G dito kay Oppo, good news kasi yung kanilang Oppo A98 5G ay naka-less 1,000 ulit. Yan. So, yan po ay, dati kasi, tanda natin dito guys, parang 18,000, parang padalawang markdown na yata kung hindi tayo nagkakamali. Pero ngayon po 16,999 na lang po ito. Naka 16GB maximum RAM po yan. So, meron siyang 8+8. Tapos, naka 256 internal storage na din. Then guys, ito, para sa highlights po nito, ito ay naka 67 watts, Superbook charge, plus 5,000 mAh battery, pang all day battery. Hindi tayo mabibitin dito kahit tayo maglaro na maglaro. Then sa camera guys, kung mahilig ka sa camera, meron tong 64 megapixel pagdating sa kanyang AI camera. Yan, check po natin yung kanyang main camera, napakalinaw. At syempre guys, kung mahilig ka mag selfie, meron siyang malinaw na camera na 32 megapixel. Ayan po. At syempre, meron siyang 40 times na micro lens. Kung isa-zoom in po natin yan. Ayan. Ayun guys, syempre, ito ay meron na ring 120Hz pagdating sa kanyang smoothness. Ayan. 120Hz silky smooth large screen. Ayan. Para sa latest update po natin, naka-sale po yan, 16,999. Naka-price drop. Tapos guys, ito, baka naghahanap po kayo ng Oppo A77s para sa latest update po natin dito sa model na to. Guys, ito yung naka-leather yung likod Ito yung naka-fiberglass leather design sa likod. Yan, Oppo A77s. Bali ito guys ay naka 8GB RAM plus 5. So meron siyang maximum RAM na 13GB of RAM. 50 megapixel pagdating sa kanyang main
AI dual camera. Yan, meron din siyang wide angle Tapos naka 33 watts fast charging na din, naka Superbook. Guys, ito para sa latest update natin dito, 12,999. So, chipset, check po natin yung chipset para tayo may idea. Guys, bali ito ay naka Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 680. Yan po yung ginamit na chipset. Okay. Oppo A77s. Tapos guys, punta na tayo doon sa kanilang mga, yan, yung mga high-end po nila. Pagdating sa kanilang mga 10 series at 11 series. Tapos guys, ito, kumustahin naman natin yung kanilang 10 series. So, meron tayong ditong 10 5G, 10 Pro 5G, at yung kanilang 10 Pro Plus 5G. So guys, unahin na natin yung kanilang Oppo Reno 10 5G. Ito, para sa latest update po natin dito. Unahin na po natin ang price nito guys. 23,999 po ang kanyang latest price update. Bali ito guys, naka 16 GB RAM. Ano rin 256 GB. Then maganda po dito sa kanilang mga 10 series guys. Lahat po sila naka-curve. Naka 3D curve screen. So yan, lahat naka-curve po yan. Quad curve. Then check po natin guys. Ito bali naka 3D curve screen. Ito po yung naka 120Hz refresh rate. At naka 67 watts. Superbook charge na din. O yung tinatawag niyang flash charge. Pagdating po sa camera, itong si 10 5G ay naka 64 megapixel ultra clear main camera. Super linaw po ng main camera niya. Tapos maganda po dito sa kanilang mga 10 series, lahat guys to ay naka 0.6. Meron siyang ultra wide angle. Yan, no worry tayo. Lahat po tayo kasya dyan sa screen kasi meron siyang ultra wide angle. At yun guys, sa mga selfie, ito ay naka 32 megapixel po para sa kanyang portrait camera. Yan, meron siyang portrait camera. Yan, Oppo Reno 10 5G, 23,999. Guys, yan sa mga naghahanap ng 5G. Yan na po yung una nating sa kanilang mga 10 series. Tapos guys, ito next na natin si Oppo Reno 10 Pro 5G. So ito guys, alamin naman natin. Ito, ano ba yung bago dito sa kanya? Anong kaibahan? So guys, ito naka 3D, naka-curve ng screen din ito. Bali ito, naka 4K resolution po yung kanyang ultra clear video. Isa po sa highlight nito yung video niya. Meron siyang 4K resolution. Check po natin yung 4K yan. Yan, naka 4K. Tapos check natin. Wow. Yan guys, naka 4K yung video. Night mode. Naka 0.6 din ang night mode nya. At syempre guys, meron din siyang dual view video. Guys, ito, bali meron siyang 50 megapixel ultra clear para sa kanyang main camera. Maganda po dito, meron siyang optical image stabilization. 80 watts superbook charge na din, napakabilis itong mag-charge. At, syempre guys, yan, 32 MP para sa kanyang telephoto portrait camera. 29,999. Then guys, ito para sa chipset, ito yung naka Qualcomm Snapdragon 778G chipset ang ginamit sa kanya. Reno 10 Pro 5G, 29,999. Then guys, next natin, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Ito guys, yung pinaka top of the line pagdating sa 10 series. Ito po yung price niya ngayon, 39,999. Bali guys, ito naka 4K resolution din.
para sa kanyang ultra clear video. Then maganda po dito, tumaas po yung kanyang charging capability. Naka 100 watts superbook charge po yan. Tapos 64 megapixel para sa kanyang telephoto portrait camera with optical image stabilization. OIS. Tama-tama ito sa mga mahilig mag-video. Ang ganda hawakan guys kasi lahat to naka-curve pati yung likod. And guys, para sa latest update natin, Reno 10 Pro Plus 5G 39,999. Yan. Tapos guys, ito punta naman tayo sa kanilang 11 series. So guys, dito sa display nila, ito, para sa 11 series po nila, ito yung ating may papakita sa inyo. 11 5G at yung kanilang bagong release po na 11F 5G. Ito guys, para dito kay Oppo Reno 11 5G. Ito guys ay naka 24 GB maximum RAM tapos 256 internal storage. 24,999. 67 watts superbook charge tapos naka 50 megapixel para sa kanyang ultra clear main camera with OIS. At syempre naka 32 MP telephoto portrait camera. Ito guys yung design, titigan po natin mabuti, napakanipis. %100%. Bilis. Ito guys, naka wide angle din, naka ultra wide din. Video. Then sa video guys, ito 1080p at 60 frame per second. Ito, check po natin, napaka-smooth to. So, meron tayong combination na ganun, 1080p at 60. Tapos kung 4K naman po ang gagamitin natin sa kanya, so naka 30 frame per seconds naman po yan. Gusto natin mas malinaw, mas mataas ang resolution yan. Guys, ito para sa latest update natin, Oppo Reno 11 5G 24,999. Tapos yung kanilang new product launch guys, ito yung Oppo Reno 11F 5G. Ito medyo mas mababa ang price nito guys. Design naman ito naka-flat. Yan, flat design. Then maganda po dito guys, ito IP65 na rin to, water and dust resistant din. Yan, bali sa charging 67 watts superbook flash charge na din. So guys, ito borderless AMOLED display. So 120 Hz. So mapapansin mo, napakanipis ng bezel niya. Then sa camera guys, ito ay naka 64 ultra clear triple camera. So naka triple camera tayo. Ayan guys, para sa latest update natin dito, 18,999. Sa mga naghahanap po ng bagong model ni Oppo. Ayan. Oppo Reno 11F 5G. Tapos syempre guys, ito yung huli sa ating listahan, yung kanilang Find Entry Flip. Sa mga naghahanap po ng flip phone. Guys, dito kay Oppo, Find Entry Flip, 64,999. Bali guys, ito ay naka 24 GB maximum RAM. Tapos naka 256 GB internal storage na. So tagal na ito mapuno. Tapos ito guys, maganda dito, yung camera ito napakalinaw. Kasi meron siyang 50 megapixel plus 48 plus 32 yung kanyang triple lens camera. So kung mahilig ka sa camera guys, at kung gusto mo ng maliit lang, hawakan, tama-tama sa ito. Yung kanilang Find Entry Flip. Meron din po siyang portrait ha. Para po sa mga more features, check natin.
So meron siyang expand, tapos long exposure, stickers, text scanner, movie, night, high resolution, and panorama. So slow motion meron din. Oo, naka-portrait. So yun guys, para sa latest update natin dito, 64,999. So ayun guys, ang ating latest update dito kay, kay Oppo. Ngayong April 14, 2024. Guys, lagi tayong mag-check